Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta sa Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang kilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan ng dakilang Papa San Gregorio. At nawa sa patuloy na pag-ulan, dalangin natin ang kaligtasan ng lahat ng mga taong lalong-lalo na para doon sa mga nakakaranas ng matinding pagbaha, landslide, mga nahihirapan sa kasalukuyan kung paano sila matutulog, paano sila pagkatapos nito, yung mga bahay nila ay inanod ng tubig, nasira dahil sa mga pagguho ng lupa. At tunay nga na sa ganito mga pagkakataon, makikita natin kung sino talaga yung may mga otoridad, sino talaga yung may kapangyarihan o may karapatan na kumilos. Dito natin yan nakikita. Yung credibility ng isang tao nasusubok at nakikita kapag may mga ganitong mga pangyayari sa paligid natin. Kailangan lang talaga din natin maging mulat, maibuka natin ang ating mga mata para makita kung sino talaga yung may credibility. Pag sinabing credibility, hindi lang basta magaling magsalita, kundi yung kanyang sinasabi ay nailalagay niya sa kanyang pagkilos. Kaya sana po nananawagan tayo sa mga politiko natin dahil sila yung talagang naglilingkod sa dapat, nagpro-provide ng kaligtasan ng ating bayan. Ihinto nyo na yung mga bangayan ninyo, ihinto nyo na yung mga siraan ninyo, ihinto nyo na yung mga kadramahan ninyo dyan sa inyong mga kinauupuan dahil hindi yan nakakatulong at hindi yan nakakabuti sa ating bayan. Kasi dito po sa ating ebanghelyo, sa ginawa ni Jesus na pangangaral, pagtuturo, di ba po namangha sila kasi kakaiba siya Doon sa ibang mga guro, kakaiba yung kanyang pagsasalita. Kasi totoo naman po, yung pagsasalita na totoo, pagsasalita na bukal sa kanyang damdamin, at hindi nagsasalita para lamang magpa-impress. Hindi yun yung totoong kapangyarihan. At hindi yun yung talagang, di ba, dati nagtutulungan na para lang manalo, ngayon nagsisiraan. Wala.
Sa maraming politiko, nawawalan na ng credibility. At wala tayong kapangyarihan, wala tayong karapatan, parang gano'n, no? Wala tayong karapatan magsalita kung tayo mismo ay hindi nakakakitaan ng kung ano yung ating mga sinasabi. Mahirap magsabi na sinungaling ka kung yung nagsasalita mismo ay sinungaling. Kaya nga 'di ba sa pamilya, sa loob ng tahanan, sa mga magulang, mahirap para sa mga anak ang sundin ang mga magulang kung ito ay nawawalan na ng credibility. Sabihin nyo ulit, credibility. Yung credibility o kredibilidad, ibig sabihin yung karapatan mong magsalita, karapatan mong magpalayas ng masasamang espiritu. Ito yung nakita ng mga tao kay Jesus. Anong meron sa Kanya? Diba? Hinahangaan. Kasi kahit ang masasamang espiritu, sumusunod sa Kanya. Kasi walang maibabato kay Jesus eh. Walang pwedeng i-buwelta kay Jesus. Yun yung magandang makita rin natin sa ating, lalo na kami, no? Sa mga pari din, sa mga taong simbahan, mahalaga yung may kredibilidad tayo para masabi natin meron tayong kapangyarihan magsalita. Hindi yung self-proclaim natin na influencer tayo, self-proclaim na advisor tayo, self-proclaim. No? At sabi ko, no? Sa mga sitwasyon na kailangan magdesisyon, sa mga sitwasyon na kailangan tugunan ang pangangailangan, diyan mo talaga makikita kung sino ang mayroong kredibilidad. Yan naman, patuloy natin na hingin ang grasyang ito, ang biyayang ito mula sa Panginoon na magkaroon din tayo ng kapangyarihan na makapagpalayas ng masamang espiritu na pilit na iniimpluwensyahan ang ating mga isipan, ang ating mga desisyon at ang ating mga pagkilos. Tanging si Kristo ang makakatulong sa atin. Tanging si Kristo ang kailangan nating matularan para mapawi din natin ang mga nagpapahirap o mawala din ang mga nagpapahirap sa atin. Amen? Thank you.